People of the Philippines versus Paul Jason Ramirez. Ayon sa mga nakalap na ebidensya ng hukumang ito, ikaw, Paul Jason Ramirez, ay napatunayan nagkasala at papatawan ng parusang kamatayan. What? What? Huwag yung gawin sa akin no? Wala akong kasalanan. Kaya yung isa-isay ko ang totoong nangyari. Masaya kami naninirahan sa isang payak at simpleng tahanan. Kasama ang aking mga magulang at ang aking bunsong kapatid na si Ana. 7 taong gulang. Kawani sa gobyerno ang aking ama at guro naman ang aking ina. Maayos ang aming pamumuhay hanggang sa nangyari ang hindi namin inaasahan. Isang araw, habang ako'y pauwi ka ng eskwela, ay nagmamadaling sinalubong ako ng aming kapitbahay. May malaking sunog na naganap doon sa aming lugar. Nadamay ang aming bahay, pati ang aking magulang. At dahil sa maagang pagkaulila, ay napilit na kaming nanirahan kay Teoberto. Si Teoberto. Laging lasing, gabi ko umuwi. Tapos, pakiramdam ko, kinuntok ka lang kami dahil sa insurance na nakuha niya mula sa aming mga magulang. Dahil hindi nagtagal, ay nagbago si Teoberto. Maging magagalitin. Kasi kami ang napagtututuhan ng galit. Kaya napilitan kami ni Anang humanap ng pagtusto sa aming pang-araw-araw. Napilitan kami mga lakal ng basura. At dun sa tambakan, ay kailangan namin isa ng lahat. Mga dumi ng tao, dumi ng hayop, pati mga pagkain madudumi, ay kailangan namin sayurin para lang may mahanap na pwedeng ibenta. Pero isang araw, ang aming kapatid na sabit sa laruan ay nakakita ng isang napakagandang manika. Ngunit inagaw ito ng isang batang basurero at sa hindi sinasadang pagkakataon ay nahampas ni Ana ang ulo ng batang basurero. Dumuon namin itong dinala sa ospital. At dahil marami ang nagpapatunay na kasalanan ito ng kapatid ko, ay kinailangan namin salutin ang gastos. Galit na galit si Teoberto. Ano ba yan? Sa tayo ko walang pang gastos dyan sa bahay niya. Dyan sa batang yan. Alam mo, magbihis ka. Kasi ipapasok kita ng trabaho at wag mo ang ipapahiya. At doon nga'y, pinasok ako ni Teoberto sa isang trabaho kahit sa kanaginip ay hindi ko akalain magagawa ko. Live from the Creeks nightclub, ladies and gentlemen, our fresh and new discovery, Mr. Paul Jason. Matapos ang tutubig, ay ang palakpakan ng mga tao. Pero mamalit ito, ay unti-unti kong panilirik sa aming sarili. Nay! Nay! Bakit niyo ako maanak iniwan? Panginoon ko, nasan ka? Bakit mo ako binabayaan? At para mas imura kong lahat, natutuwa akong gumamit ng bawal na robot. Kasi kapag pakiramdam ko akong pinakagwapo sa inyo. Tapos, kahit walang ligo, walang kain, ay pumapasok ako. Pumapasok ako kahit magkakago. Galit na galit ang manager ko. Pero ano ba yan? Ano ginagawa mo sa sarili mo? Alam mo, sinira mo ang buhay mo. Huwag ka nang babalik dito kasi wasted ka. Laspat ka, pinagsawaan ka na. Hindi ka na namin kailangan. Hayop ka! Hayop kayong lahat! Kayo ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Kayo ang may kasalanan kung bakit naging ganito ang buhay ko. Huwag ka mag-alala. Aalis ako at hindi na ako babalik sa lugar na to. Habang ako'y pauwi, ay nakita ko ang aming bahay. Bakit bukas ang pintuan ang kwarto ni Ana? Tapos, bukas na yung ilaw. Naku, baka may magnanakaw. At dahil dito'y, pumunta ako sa kusina. Kumuha ako ng isang kutsilyo. At dahan-dahan ko binuksan ang pintuan ng kwarto ni Ana. At doon, nakita ko ang aking diyoy na walang awang pinagsasamantalaan ang aking kapatid. Nagalim ang aking paningin.
At sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay nasaksak ko ang aking tiyuhin! Demonyo ka! Alam niyo, dito sa hukumang ito, inaamin ko nakapatay ako. Pero ang napatay ko ay hindi tao. Kasi halimaw siya! Demonyo sa atak ko! Kami ng kapatid ko! Kami ang paniwalaan niyo! Kasi kami ang biktima.